Gagawa natin 'to ng floor plan. Bibigyan ko rin kayo ng layout and estimate po dito sa bahay na 'to. So, ang nakikita niyo po is bungalow house. Meron po siyang dalawang kwarto, isang CR, may sala, may dining and kitchen. So, magbibigay po ako ng estimate. Yan po hinahanap po ng mga kaibigan natin diyan, pati na rin po ng layout. Ang layout po yung electrical, ECU, yung HVAC, pati na rin po yung water and sanitary. So, magbibigay tayo ng mga presyo dito. Kasi marami akong nakikita dito sa Facebook na naghahanap kung magkano ang ganitong bahay, magkano magpagawa, material cost, labor cost. Yan po ibibigay po natin yan isa-isa. Ngayon po, ito na po yung floor plan niya. Ito po. Ang laki po ng bedroom natin is 3 meters by 3.2 meters. So, ganun din po dito sa isa yan. Yung CR po natin is 1.2 meters by 2.3 meters. So, medyo, yung lakad niya is medyo maliit, pero mahaba naman po siya. 2.3. Ating sala is 2.5 meters. So, meron po tayong balkonahe po dito. Meron din po tayong dining and kitchen. Yung dining natin is 3 meters. So, ang lapad niya is 4 meters. So, yan po, doon po sa naghahanap ng space sa ating mga kababayan. Maganda po na malaman muna natin yung laki. Kaya yung laki muna ng lote, tapos saka natin gawa ng floor. Kahit na ang buhit lang po yan. Kung kayo po nagpapagawa ng bahay, i-plano nyo ng maigi, tapos saka nyo po applyan namin. Okay. So, yan lang po ang magandang diskarte po dyan sa nagpapagawa. Kaysa kung wala kayong budget pang drawing, so, isulat nyo na lang po sa papel o sa coupon. So, isa-sign po natin yung ating floor plan. So, meron po isang bintana dito sa isang bedroom, isang bintana din po dito sa isang bathroom, isa rin po dito sa isang bedroom. So, meron po tayong isa, dalawa, tatlo, apat, 5. So, 5 lang po nailagay ko po dyan na bintana at meron po tayong 5 rin po na pinto. Pag-usapan po natin yung taas ng bintana at pinto. Ito. Ang taas po ng bintana natin is 2.1 meters. Hindi po yun sa pinto. Mula po yan sa elevation. So, mula dito sa elevation na to is ito po yung elevation natin. Mula dito sa sahig, so mag-allowance na lang po kayo para sa tiles. Ganun po tayo. 2.1. Dito naman po sa front, kung may bintana, kalimitan pong ginagawa namin yan is 0.50. Dito. Marami pong nagmagawa, depende na lang po sa distansya nila. At ang laki po ng pinto, kalimitan ng bintana, is 1.2 by 1.2, merong 1 by 1. Nakadepende po yan sa kakagawa ng malaki. Yung pinto na po natin is 0.90 po yan, ang lapad. Meron pong mga 1 meter, 1.2, kapag mga main door na. Pero ang standard po yan is 0.90. So, yan na po. Sa mga nagtatanong po, magkano kaya ang paggawa ng ganitong bahay? Paano aabutin presyo, yung material cost at labor cost? Bibigyan ko po kayo ng layout and estimate ng mga costing natin, labor costing at material costing sa electrical, plumbing, aircon. So, ihuli ko po itong structural, yung wrap-in. Pati na rin po sa truss, iba rin po yung cost nun, pati na rin po sa yero. So, yung gagamitin nyo pong yero, iba din po ang material cost po niyan, pati na rin po labor cost. Medyo mahal po ito. Sa mas maganda, mas mahal. Ito po ang magtatrabaho po sa pero kuha po kayo ng tao, kailangan nyo po ito. Foreman, carpenter, tillman at labor. Yan po yung sa pagbubukay.
Kasi yung kapintero, siya po magpoporma, yung steelman naman po, siya po mag-a-assemble ng bangkay. Yung labor po, sama rin po yan sa paghuhukay. So, naghuhukay po yung foreman po, siya po yung babasa ng plano kung saan po pipesta yung column natin, pati na rin po yung lalim ng ating footing. Siya po ang babasa ng foreman. So, kailangan po hindi mawala yan. Kung wala pa yung foreman, meron yung bigman, o kaya yung steelman, siya po magsasabi kung malalim, kung gaano kalalim na po yung foreman. Okay? Kahit po siya nagtatanong, magkano nga ba ang rate ng mga skilled worker? Laki po ng table. Sa amin po, pag nagtatrabaho po kami, yung foreman po is 900 po yan. 900 pesos. Ito po yung ano yun. Sa karpintero naman po is 50. 650. Sinasabi lang po namin 650 na po yung skill yan po. Ganun din po si skillman, 650 po yan. Sa labor naman po is 500. Pero hindi po tayong mason. Yung mason po natin is 650 rin po yan. Yan po ang kalimitang rate ng mga skilled worker po, pati na rin po ng labor. Sa ngayon po, ng pandemic po kasi, bago po yung mag-pandemic, yung labor po namin is 400 lang po yan. Kaya nga po, nagbago na po yung mga rate na yun. Meron pa nga po nagbabayad sa labor is 550. Sa mason po is 650. Ngayon, pag magbabayad naman kayo ng sa technical, tulad ng electrician, tulad ko po, ang rate ko po is 1,000 pesos. Per day po yan. So, sa plumbing po, plumber din po ako. Sa plumber po is 1,000 pesos din po. So, 1,000 pesos. Ang rate po. Sa pintor naman po, is 800. So, ako po, pintor din po, nagpipintura rin po ako. Ang sinisingil ko po pag ako po ang magpipintura is 1,000 per day. Per day po yan. Yan po ang mga rate. Ito pong rate na to, ito po yung rate ko. Ito naman po yung sa mga skill po kapag nasarap in po. Ngayon naman po, gaano po katagal ang ganito pong project na 7.2 by 7.2 meters na bungalow house. Pag kami po gumagawa, kailangan po nyo pilitin na makapagbiga na kayo sa loob lamang po ng isang buwan. Kasi 7.2 lang po ito. Kasi ang ginagawa po namin is 10 by 15. Pinipilit po talaga namin mabigahan. Nakadepende na rin po yan sa dami ng tao. So sa ganitong tao po, kapag nagbabakal po kayo, nagpoporma, ipilit nyo po na 1 month na mabigahan. Dahil po sa finishing, ito po yung pinakamatagal sa pagpipinish po ng bahay. Kahit nasabihin natin na maliit lang yan, 7.2. Based on my experience po, napakatagal po mag-finish. Ang sinasabi lang po nila, mabilis po kami mag-wrap in, mabibigahan agad namin yan. Pero pagdating po sa finishing, napakabagal na po niyan. Mas pilitin po natin mas maaga, mas early po sa 1 month, mabigahan po. Ang sa hukay, yan na po yung struggle natin. Dahil nga po, medyo matrabaho po yun. Pero pag nakaangat na po yan, mas maganda po, 1 month, may buhos na yung biga. Mabilis na po yan sa mason kasi mabilis din po yung mga mason. Ngayon, ilang tao ba kailangan dito sa bahay na to? Mas maganda po mga 7. So, 6 po din skills ang foreman. Ito naman po sa aking perspective. Marami po nagpapa-design. Binabago nila yung wrapping na bahay, ginagawa kong ganito perspective. Tanong lang natin kung magagaya ba talaga ito sa actual.
Yung iba po, kukuha naman po yan tulad ng mga grooves po yan. Pintura, makukuha po yan. Yung tiles, hindi ko po sigurado yan kasi every year, napakahirap na po maghanap ng mga ganitong tiles. Nagbabago-bago po yan. Yung sa tiles po dito sa sahig, may makukuha kayong ganyang kulay. Pero hindi ko lang o ganyang design, pero yung design na ganito, hindi po yan. Sa nipa, kaya naman po yan. Marami na makagaling na laki. Ganitong bahay nakagawa ko pero ganitong tiles ang wall hindi pa. Kalimitan kasi dito, pintura na. Yung bintana, ito, tama po yan, makukuha niyo po yan. Itong maliit na dati, makukuha po yan. Yung swing door na dalawa, makukuha din po yan, o kada isa. Dito po sa ating kisame sa labas, PVC po ito na kisame. Ito kung hard flex po ito, hirap naman po mag-groove. May mga marami na pong mga kisame sa labas na hindi na po hard flex yung nilagamit. Yung mga ganito, hindi ko po alam ang tawag sa ganito kasi hindi ko pagdating ko sa bubong may medyo konti pa lang po paalam. Pero sa drywall sa loob, namamakyaw po kami yan. Pero pagdating po dito, iba na po. Sa sanipa, kaya po yan. Kayang-kaya nakakita na po ganyan. Mga design dito sa labas. Pero yung mga tiles, kasi po yan. Nakakita po ako yung ganito. Ito po sa napaka-interior design, no? Kaya nagpapadesign ng labas ng bahay. At least may pasihan lang po kayo. Kita nyo kung anong magiging actual na labas ng bahay kapag may po sa mga sa mga nagtatanong po ng presyo ng bahay na po na ito kung ipapagawa. Ang may bibigay ko po yung tagpi-tagpi. So, dito po, ibibigay ko po yung wrapping. Kada vlog po, magbibigay ako ng presyo, i-add nyo na lang po. Labor cost and material cost, hiniwalay ko po yan. Estimate ko po yan. Ang labor cost po, yan po yung sa experience ko na nagagawa ng ganito mga bahay. Kasi puro bahay po ang ginagawa namin yun. Pati na rin po yung material cost kasi ako rin po ang bumibili ng mga materials. So, lead man po ako para sa ganito. Nagiging foreman po ako, kalimitan po sa mga renovation. So, sa ganitong mga structural, lead man po ako. Sa finishing, ako na po yung foreman. So, mabibigay ko pong estimate dito is ating labor cost. So, prepare po tayo ng 90,000. 90,000 po yan. So, 100,000. Sa ating material cost naman po, 120,000. 150,000. Yan po ang estimate ko po sa wrap-in. Nabigahan na po siya, all beam, tapos na po, partition, and plastering at finish. Tapos na po siya lahat. Ito po yung magiging cost nyo. So, maliit malaki sa inyo, yan po yung experience ko po pag gumagawa ng ganitong dako. Mas mabilis, mas makakatipid. Yan po para at wag po muna kayo magtatako ng mga materialis tulad ng kahoy. Ang iba po kasi dito, ginagawa kong gatong yan. Kahit na po siruho lang, o kaya maikli na, umabot na lang ng 1 meter, yung mga kahoy, ginagawa na pong gatong. Iba nga, mahaba pa, basta malambot, pwede na igatong. So, po tayo, tipid po tayo sa materialis. Sila po ng kahoy, ginagawa kong pagforma, paggawa po ng scaffolding, hindi naman po tubo. Sa mga ganito po kaliit, hindi na po nagbibigila po makakita nito ng tubo. Ang ginagamit sa scaffolding, kalimitan po nito kahoy. Sa plywood, ganun din po, tapos isang forma, lagay niyo sa isang forma. Mas maganda po, pinuli. Pagdating ko sa mga materialis, nakatipindi po yan. Kaya kung nakikita niyo malaki o maliit, na po yung
Yan po yung layout. Ang estimate ko po dito sa bahay. So maraming pong salamat. Ano pong kulang, mag-comment na lang po kayo sa baba. Sa susunod po, gagawan ko po ito ng electrical. So, electrical plumbing, aircon, pati na rin po yung truss, pati na rin po yung buo. So, maraming salamat po. Yan.